Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Tagalog no oshirase desu. Yamashita Melinda to moshimasu. Lisa Ono desu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Lisa, doustan daro ne?なんかハッピーの日だね、今日。So desu. Okay. Bago po ang lahat dadako muna kami sa aming mga impormasyon sa araw na ito. Mag-start muna, mauna na po ako. Onegaishimasu me. Okay, tungkol po ito sa Multicultural Festival dito po sa Shizuoka City o yung tinatawag nating Kokusai Koryo Festival in Shizuoka. Bale, ang ika-11 pong pagtatanghal ng International Festival in Shizuoka na taunang international exchange event po ng Shizuoka City Association for Multicultural Exchange o yung tinatawag nating SAME ay nakatakda pong ganapin uli yung International Festival nga po ngayong Pebrero 22, At syempre itatampok po sa event yung mga iba't ibang kakanin mula po sa iba't ibang bansa, lalo na po yung mga Asian foods, yung mga traditional na musika at exhibit po ng mga pagpapakilala po sa mga pang-international na organization dito sa Shizuoka City. At syempre gayon din po yung mga exhibit tulad po ng Little World. Tungkol po yan sa mga iba't ibang country, At syempre mainam na pagkakataon din ito para po sa mga Hapon at mga dayuhan na nakatira dito sa Shizuoka City upang makasalamuha po at saka makipag-ugnayan po sa bawat isa. At sa taong ito rin po ay kabilang rin po ang Pilipinas sa World Cafe kung saan magi-exhibit po at matitikman ninyo yung katutubo nating pagkain na bibingka, Yes. Bali si Dang Belinda ang in charge dyan, Yes. At syempre meron din pong booth ang Philippine Nakama Organization kung saan po ipakikilala yung mga layunan at saka yung mga activities po ng grupo sa pang-international na organisasyon dito sa Shizuoka City. Yung corner na yun, At syempre tampok rin po ang grupo ng Nakama na magtatanghal po ng mga katutubong sayaw at musikang Pinoy. Yan. Abangan niyo dyan. Palagay ko mga bata ngayon ang magpipresent sa atin, At syempre, ito po'y gaganapin dito sa darating na Pebrero 22 ng year 2015. Ngayong taon pong ito. Bali, linggo po yan mula alas 10 hanggang alas 3 po ng hapon. At gaganapin po dito sa Shizuoka Sea Creator Shian Center. Yan po ay nandito sa CCC Building sa may Otemachi, Aoi District ng Shizuoka City. At syempre, yan po ay libre para sa lahat, maliban na lang po dun sa mga paninda, At syempre, ang tagapamahala po niyan ay ang Shizuoka City Association for Multicultural Exchange o ang SAME, At syempre, para po sa iba pang mga impormasyon, maaari po kayong makipag-ugnayan sa kanila sa telepono bilang 054-273-5931. At karagdagan pa po, paalala lamang po na mayroon din pong libreng pagpapayo para po sa mga dayuhan o yung tinatawag nating free consultation nga para sa mga foreigners. At yan po ay gaganapin mula alas 12 ng hapon hanggang alas 3 po, At syempre may mga tagapagpayong mga abogado at saka yung mga tinatawag nating gyosei soshi o yung administrative scriber. At syempre meron din pong mga interpreter sa wikang Ingles, sa Chinese, Korean, Espanyol, Portuguese at syempre po sa wikang Tagalog. At pwede po kayong makahingi ng pagpapayo kahit sino po yan, At syempre mas nakakabuti po na bago kayo pumunta dun sa pagpapayo na date na yan ay kung dekire ba, pwede lang tumawag muna po kayo in advance. Pero kung wala na po kayong chance, nandoon na kayo sa event mismo, maturan, pwede rin po kayong dumiretso para makahingi po ng pagpapayo. Yes. Yeah. At para po sa susunod nating mga impormasyon ay ibibigay naman po sa inyo ni Lisa. Yes, ito po tungkol sa pagpapile ng municipal at prefectural tax po. Sa wikang Hapon po, Shiken Minzei no Shinkoku. Okay. Ang municipal at ang prefectural taxes ay buwis na pinapataw sa pamahalaan sa bawat residente ng kung tawagin nila ay residential tax. Okay. Kaiba ito sa mga income tax na ikinakalkula
kita mula sa nakaraang taong kinita. Kung kayo naninirahan sa isang nasasakupang area mula sa Enero 1 hanggang sa kasalukuyan, ay kailangan magbayad po tayo ng buwis taon-taon hanggang Marso 15. Ang prefectural tax ay buwis na dapat bayaran daw po sa Shizuoka Prefecture, subalit kung ang address daw ng taxpayer ay sa Shizuoka City, ay maaari daw pagsamahin ang municipal tax at ang prefectural tax. Ang Shizuoka City ang hahawak daw po ng inyong prefectural tax at ito'y ibabayad sa inyo ng prefectural tax. Ang mga nag-file daw po ng income tax ng return ay hindi kailangan ang mag-file pa sa municipal at sa prefectural tax. Subalit kung ang residente ay kailangang mag-file po ng income tax return, ay kailangan naman ito mag-file ng kanilang mga municipal at prefectural taxes na ayon po sa mga sumusunod. Tulad po ang mga nagtatrabaho o ang mga namamasukan. Maliban sa kinita ay may iba pang pinagkakakitaan daw po at tumatanggap ng kita mula sa dalawa o higit ang pinagtatrabahuhan. At ang pangatlo po ay may mga walang kyuko shinharai hokokusyo. Ito po yung report of salary payment na ipinadadala po ng City Hall ng pinagtatrabahuhan. Ano? Okay, at para po sa karagdagan, tungkol naman po sa mga residenteng walang kinikita, no? Right. Actually, kung ang kabuuang kinita po sa loob ng nakaraang taon ay hindi daw lalagpas sa tinakdang halaga ng dapat bayaran sa buwis, bali makipag-ugnayan kayo dito, no, para sa tamang kuwenta ng inyong kinita upang malaman ninyo kung cover po kayo sa mga dapat magbayad. Bali, i-file daw ang mga dokumento sa Shizuoka City Municipal Tax in charge o yung tinatawag nating Shimenzei Tanto na ng inyong nasasakupang district office, kung saan nakasaad po yung anyong address, bali itong nasasakop na Enero hanggang sa kasalukuyan. So maaari ring ipadala sa pamamagitan po ng kureo ang inyong mga dokumento at mangyaring tumawag lamang po sa telepono para sa iba pa pong mga detalye, at paalala lamang na sa wikang Japanese po lamang available yung mga impormasyon, At syempre yung mga lugar po, pwede kayong tumawag sa Aoi Ward Office sa second floor, bali tax division po yan, yung tinatawag nating municipal tax in charge, sa telepono bilang 221-1041, then sa Suruga Ward Office, bali tax division din po ito, ang telepono po ay 287-8662 at sa Shimizu Ward Office na tax division naman ay sa telepono bilang 354-2072. At kung hindi po ninyo nakuha yung mga number, nakasulat po dito sa ilalim ang mga tamang mga impormasyon, paki-guide na lang po. At para pa sa susunod pa nating mga impormasyon, tungkol naman po ito sa parting tulong para dun po sa mga gamit at bayad sa paaralan o tinatawag in Japanese, gakuyohin. Hinado no ichibu wo enjo shimasu toいうことですね. Ang Shizuoka City po ay naglalaan ng tulong para sa mga school supply at school expenses ng mga estudyante sa elementarya at sa mga junior high school ng pampublikong paaralan ng Shizuoka City. So ang sistema po ng pagtulong ay para po sa mga pamilyang apektado po sa krisis ng ekonomiya, At syempre tumutulong po ang pamahalaan ng Shizuoka sa mga estudyante sa elementarya at junior high school, Tulad po sa mga parte, sa mga kailangan, school supplies o parte po ng kabayaran sa school provided lunch. Ayun. So, ang mga prioridad po para sa sistemang ito ay yung mga pamilyang tumatanggap po ng welfare benefit at mga may mahigpit na pangangailangan pang ekonomikal na aayon po yan sa kriteria ng kanilang pamahalaan nga. At syempre, kaugnay po sa mga detalye ukol po sa kriteria na batayan ng pamahalaan sa pagtulong, klase ng pagtulong na inalalaan at pag-a-apply po ay mangyari makapag-ugnayan po kayo sa Shizuoka Shigaku Jika. Ang telephone number po ay 054-354-2532. At syempre, inuulit po namin, yung mga information po ay sa wikang Japanese po lamang.
Okay, at para naman po sa huli naming impormasyon, yung paghahanda naman po sa Nangkai Turafu Massive Earthquake o yung tinatawag nating Nangkai Turafu Jishin Tsunami 1.2 advice ay bali ibibigay naman po sa inyo ni Lisa. Salamat, Melinda. Okay. Ito po tungkol sa display sign ng sea level at evacuation building para sa tsunami. Sa wikang Hapon po, Kaibatsuyoji, Hiyoshiki to tsunami no hinambiru daw po. No? Tama. Ang display sign po ng sea level ay o ang Kaibatsuyoji, Hiyoshiki ay sticker o display ukol po sa sea level. Ang sea level ay may taas na karagatan mula daw po sa surface. Ang display na ito ay nakapaske sa mga malalapit na karagatan at poste ng Shizuoka City. Malaking tulong ito kung sakaling mayroong tsunami. Nakasulat ang display nito sa wikang Japanese, English, Chinese, Korea, and Portugal daw po. Sa evacuation building po para sa tsunami, ang evacuation building para sa tsunami o ang tsunami hinambiro ay nakatayo po sa malapit sa mga karagatan. Maaari nyo magamit ito kung sakaling kulang daw po ang oras para tumakbo kung may tsunami na daw po. Kung wala ring mataas na lugar malapit na sa kinaroroonan po ninyo, ay maaari daw kayo mag-evacuate dito. Ang evacuation building para sa tsunami ay gawa po sa pero concrete at steel reinforced concrete. Ang taas nito ay mahigit po sa 3 palapag. Sa loob po ng Shizuoka ay may 111 na evacuation building po, no? Correct. Para sa lugar kung saan may mga evacuation building ay para sa tsunami ay maaari kayong tumuhay sa mga homepage na nakalaan po ngayon sa screen, ano? Oo, nakasulat po dito. Opo. At kung kayo'y nakatira sa malapit sa karagatan, mainam na alamin daw po nyo ang saan pong pinakamalapit na evacuation building para daw po sa tsunami. Yes, that's it. So, ayan po ang ating mga impormasyon para po sa araw na ito. Ito po muli si Melinda Yamashita. Lisa Onoda po. Hanggang sa muli po, magandang araw po sa inyong lahat.